Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka maglipat dito, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Okay, another day, another Airsoft. Request by Arca Airsoft. No? Ito yung mga item natin for shipping. Yung mga kahapon na pa-ship na. So, ito mga bago na naman to. No? Item natin for shipping na lalarga ngayon. May tao. Item natin ngayon na for shipping na lalarga ngayon. No? Going na naman to. No? Going sa iba't ibang parte, iba't ibang lugar. No? Okay, going Tugigaraw, Isabela. Okay, unit natin ka Airsoft. Okay, this is the Godfather 6.0. What is good and special about this? This is a caliber replica, caliber 45 replica. Paki-ano muna, info. Ito going to Gigaraw, caliber 45 replica, malakas, matikas, matindi, high-end, the best. Okay, no? Yan. Then, unit ng ating ka-airsoft going Dipakulaw, Aurora Province. Okay, ito yung unit niya is the Sisay Tactical Sports 2. What is good and special about this mga airsoft, parehas high-end itong dalawa na to, no? Ito yung mga unit na talagang tumatagal. Ito yung mga unit na manghihina na tayo sa mundo. Buhay pa siya. Ito yung mga unit na trusted. Ito yung mga unit na talaga namang kinakagustuhan ng karamihan. Okay? Ito, no? Then, I'll going to show you something mga airsoft, no? The difference between the Glock 17 and the Glock 18. Okay. Ang Glock 18, makikita nyo, sabi ko nga, may single fire, may rapid fire. Ang Glock 17, purely single fire lamang, no? Itong unit na to is unit ng ating ka-airsoft going Davao. Davao. Itong unit na to, is a Glock. Malalaman ninyo ang difference, malalaman ninyo ang pinagkaiba nito versus dito sa mga ibang mga unit, no? So, itong unit na to, demo and test fire natin. Parehas ko siyang ita-test fire. Bahala ka na lang pumili, bossing, kung ano yung nagugustuhan mo. Okay? But before, and bago tayo magsimula, isa-shoutout ko mo. Ay, sorry.
Shoutout muna natin yung mga ating ka-airsoft na sa ngayon ay nanonood, no? Shoutout po sa mga ka-airsoft natin from mula sa iba't ibang lugar, mga ka-airsoft natin na nagmula sa iba't ibang probinsya. Hello po sa inyo mga bossing. Okay, shoutout ko na rin mga ka-airsoft natin na engineer, attorney, engineer, attorney, doktor, police. Hello po sa inyo mga bossing. Okay, shoutout ko na rin po yung mga ka-airsoft natin na nasa construction field ngayon. Welder, mason, labor, helper, foreman, engineer. Hello po sa inyo mga bossing. Okay, shoutout po. Maraming salamat sa inyo mga ka-airsoft natin na nagmula sa iba't ibang dako ng bansa sa ating mundo, no? Netherlands, Italy, Alaska, Rome, Spain, Canada, Australia, Kingdom of Saudi Arabia, Abu Dhabi, lahat, Qatar. Hello po sa inyo mga bossing. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating hobby. Hello po. Shoutout po pala. Okay, shoutout po. Aaron Carbonel, no, of the Paculao, Aurora Province. Hello, bossing. Malito. Tugigaraw. Isabela. Then, shoutout Brian Cortesano of Davao City. Okay, paliwanag ko na to mga ka-airsoft na this is a Glock 18. Ang Glock 18 dual firing mode. May single fire, may rapid fire. This is the Glock 17 single fire mode. Okay? Mga ka-airsoft, tatapatin ko na kayo, no? Ito diretsong diretsong sagot po ito. Wag po kayong magagalit. Okay? Pero ito yung diretsong sagot. Hindi highly recommended ang Glock if you are looking for a pistol na malakas. Okay? Tandaan nyo, ang mga Glock hindi siya highly recommended kung ang hinahanap mo na pistol, number 1, malakas. Hindi siya highly recommended kung ang hinahanap mong pistol is matibay. Okay, no? Kahit anong gawin natin mga ka-airsoft, kahit anong sabihin natin, Glock is still a Glock. Nakalimit lang yung FPS niya. Hindi natin siya pwedeng palakasin ng super lakas na katulad ng mga 2011. It is because ang lahat ng Glock, plastic ang body. Yan, plastic ang body ha. If you are looking dun sa unit na tatagal sa iyo ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, don't go for Glock. Okay? Don't go for Glock. Kung talagang gusto mo ng pangmatagalan at malakasan na pistol, don't go for Glock. Lahat ng Glock, hard polymer, plastic body. Yan ha. Ngayon, ipagpalagay na natin, ang nasa choices lang natin is between si Glock 17 and Glock 18. I'd rather choose the Glock 17 than the 18. Bakit? Ang Glock 18 kasi may rapid fire. Okay? Yung rapid fire niya is a function na mas napapadali yung buhay niya. 'Di ba? Kasi yung rapid fire is torture sa kanya yun. Torture sa baril yun. Actually, kaya tayo nag-airsoft kasi gusto natin ma-imitate, ma-replica yung tunay, yung action na ginagawa ng tunay. Kaya gusto natin mag-airsoft, 'di ba? Ngayon, wala naman kasing rapid fire sa tunay. 'Di ba? Sa tunay talaga sa mga pistol, single fire lang. Walang rapid fire. Kaya kung gusto natin ng realistic, ma-imitate natin yung tunay, parang tunay yung ginagamit natin, don't go for a unit na merong rapid fire. Single fire ka lang dapat. Okay? Pero yan, doon pumapasok ang Glock 17. Pero as I have said many times, nasa sayo pa rin naman. Kung after all my explanation, kung gusto mo yung Glock 18, okay lang. Wala tayong kaso doon. Pero ako, kung tatanungin nyo ako, kung ang choices natin is Glock,
I'll go for the Glock 17. Hindi ko pipiliin ng 18 kasi dahil dun sa function niya na single fire and rapid fire. Okay? I'll go for the Glock 17. Kung ako tatanungin niyo ako ha. Pero kung maraming choices, I will not go for a Glock. I will go for something na full metal, full steel. Which is, yun yung mga high-end natin. Yung mga mas matataas than the Glock. Okay? Yun. Kasi ang Glock talaga, hindi mo to pwedeng palakasin ng gusto ng malakas na malakas. Kasi kahit ano sabihin natin mga ka-airsoft, hard polymer ang body. There will come a time na luluwang yung mga screw holes niyan. Bibitak yan. Darating yon. Ngayon, pag dumating yon, wala na siyang silbi. Diba? Malaking gastos. Bibilhan mo siya ng, diba? Yun. Yun lang ang sa akin ha. Ayan mga ka-airsoft, pag po kayong ma-offend, yung mga Glock lover dyan, pero sinasabi ko lang po yung totoo. Okay? So, let's begin. Glock 17, Glock 18, papakita ko ng parehas. Bahala kang pumili. Sir Brian Cortesano of Davao City. Okay? Papakita ko ha. So, this is the Glock 17. Sprayan natin sa ibabaw. Parehas sila ni Glock 18. Sprayan din natin sa ibabaw. Okay, yan ha. Ang dami yung video look ha. Okay, then this is the magazine. Press the valve. Sprayan natin. Then, sprayan din natin dito sa ilalim. Parehas nating i-test fire. Ipagbabanggain natin, okay? Then, press the valve. Okay? Mga ka-airsoft, importante pong maglalagay kayo ng silicone oil. Huwag niyong kakalimutan maglagay ng silicone oil kasi yung silicone oil lamang ang pwede niyong ibigay dun sa unit nyo para makita, para mag-perform siya ng matino. Without the presence of the silicone oil, mapapadali po yung buhay niya. Okay? Kasi ilak manually, sprayan natin sa nozzle. After that, sprayan din natin yung Glock 17 natin sa nozzle. Okay. Ngayon maglalagay tayo ng gas. Ang gas na ginagamit sa isang Glock ay 12 kg only. Okay? Hindi natin pwedeng gamitan ng 14 kg si Glock kasi tulad nga ng sinasabi ko, hindi natin siyang pwedeng palakasin ng sobra-sobra kasi hard polymer lang ang body ng Glock. Okay? Upside down mga ka-airsoft, maglagay tayo ng gas. Press down. 1, 2. Okay? Yung unit natin, upgraded, naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi pa naka-fix outer barrel. Okay? Upside down, then press down. Oh, sorry. Oh. Sayang yung gas pag nagkamali talaga ng ng lagay. 1, 2. Okay, 2 seconds, no? So, ayan, nilagyan natin 2 seconds, gayahin nyo lang yon. Pag yung unit ninyo, binili nyo kay Bigman, 2 seconds lang kayo maggagas. Huwag kayong maggagas ng sobrang dami kasi ang tendency, mapapagastos kayo sa gas. Yung unit kasi natin upgraded, hindi kailangan ng sobrang dami ng gas para gumana. No? Yung unit natin, naka-upgrade, so 10 lang ang share. No? 10 lang, okay. Shoutout muna tayo, no? Good day, Sir Bigman, sabi ni Alan Villaris. Have a great day. Hello. Hello, Alan Villaris. Ayaw? Okay, boss, pwede makita T-Rex Saikapan na upgraded? Pwede naman po. Check nyo po yung mga previous video natin. Check nyo po yung mga live natin. Basta nakita mo doon, T-Rex, upgraded po yun. Again, hindi kami nag-out. Hanggat maaari, hindi kami nag-out ng hindi upgraded na T-Rex. Okay? Pero meron tayong T-Rex. Pakita nga natin. Pengi akong T-Rex na hindi upgraded. Ayan. Para lang hindi na mahirapan si bossing. Okay. Okay, this is an example of T-Rex na upgraded. Hindi siya kumakalog. Kalugin natin. Hindi siya umaalog kasi upgraded siya. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Kahit anong gawin natin, hindi siya kumakalog. Okay? Yung naririnig nyo na yan, na kumakalog, yung mga ibang accessories. Pero yung barrel, hindi siya kumakalog. Okay? Pakita ko sa iyo yung T-Rex na hindi upgraded. Ito, ayan o. Okay. Jingle bells, jingle all the way. Ano to?
na the best to pang caroling, pang December. Yung hindi upgraded, ayan, oh. Okay. Tanya? Ah. Ayan. Malayo pa kasi yung caroling eh. Dapat wag muna natin ilabas to. Pag caroling na December, pwede natin tong ilabas. While caroling, kikita ka pa dito, di ba? Oh, this is the upgraded. Hindi kumakalog. Hindi umaalog, walang alog. Hindi kumakalog. Upgraded, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job. Walang upgrade. Upgraded, not upgraded. Okay? Not upgraded, upgraded. Okay. Nakita mo na, boss. Thank you. Sana nasagot ko ng matino ng kumpletong detalye yung tinatanong mo, bossing. Okay? So, let's proceed dun sa demo and test fire ng unit na to. No? Okay? Hindi lumalabas sa akin yung mga comment. Kailangan ko pang i-refresh. Boss, if you papapix outer barrel Glock 17, magkano abutin? Ako po, madugo po yan. Kung sa amin mo binili, libre lang. Pero kung hindi mo sa amin binili, madugo po yan. Fix outer barrel, 4.5. Okay? Sir, magkano yung ganyang unit? Yan yung ano, pag sa amin binili, upgraded na. 'Di ba? Yan yung price you have to pay. Nung na hindi mo sa amin binili, gagastos ka 4.5. Okay? Madugo, masakit, 'di ba? Yan. Pero pag sa amin binili, libre lang. Okay, sir, magkano ganyan unit? Boss, PM ka po. Romel Yambao. PM po. Huwag po tayo magbentahan, huwag tayo mag-inquire sa comment section. Kasi po ang comment section ginawa, hindi para magbentahan. Ginawa ang comment section para, para dun sa mga inputs, dun sa mga ma-share nyo na ideas, dun sa unit. No? Pag ginawa kasi natin bentahan yung comment section, pangit, baka ma-scam pa po kayo. Okay? Hatakin natin to pababa. Put your right thumb here. Lagay tayo ng bala, mga Airsoft, no? Pump lang tayo. Okay, yan. Okay. Hindi na natin ganong, punuin natin. Glock 18 pala tong isa. Yan. Sige. Pero ako, I do suggest, huwag niyong ganong pupunuin, mga Airsoft. Then, lagyan na rin natin to ng bala. Okay. Okay, kalugin natin, kinakalug ko para para naka-align yung bala. Okay, pasok natin sa unit. Sige. Okay, pasok sa unit, Glock 17. Magazine, pasok sa unit, Glock 18. Okay, unahin natin, pagbanggain natin, Glock 18, Glock 17, single fire, rapid fire. Okay, firing, single fire. Ngayon, Glock 18 po. Dual firing mode. May single fire, may rapid fire. Firing! Yun po yung single fire niya. Ira-rapid fire po natin ngayon. Rapid fire. Balik po natin single fire. Okay. Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Again, Glock 17, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Ba't tinigil mo? Huh? Sabi ko sa iyo, ititigil mo pag na-rest ko na. Susunod ha, itigil mo pag na-rest ko na, huwag mo ititigil yung video. Kailangan makita ng mga tao, ha? Okay mga Airsoft, nakita nyo na Glock 7. Last na yan ha. Last na yan, sinabi ko na sa'yo ha. Nakita nyo mga Airsoft, Glock 18, Glock 17. Okay, yan yung pinagkaiba nila. Sir Brian Cortesano, bahala ka na po. Pumili ka whether you like the Glock 18 or Glock 17 after all ng mga sinabi ko na pros and cons ng dalawang unit. Okay? Ready for packing, ready for shipping. Yung magazine, pag hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala. At saka, dapat pag itatabi, walang lamang hangin. Press lang. Dami. Bakit madami? Nilagyan natin 2 seconds lang, pero ang dami. Kasi po, yung unit natin matipid sa gas. Naka-fine tuning, naka-trigger job.
Okay? Pagasan nyo muna. Ito, magazine to ng Glock 17 ha. Ayan, yung nakatapyas. Okay? So, next unit natin. Shoutout Brian Cortesano of Davao City. Bossing, pili ka na lang. Pwede mong piliin Glock 17, pwede mong piliin Glock 18, pwede mong piliin both. Okay? Thank you, Bossing. Okay, next unit po tayo. Dire-diretso tayo kasi nag-aantay po yung bossing natin, no? Yung bossing natin, talaga namang ito, isang maulan na araw, mga kahabi, mula po dito sa South. Taga Laguna to si Alan Villaris. Medyo maulan siguro ron. Sa amin hindi, maaraw dito, mainit, no? Mainit, kaibigang Alan Villaris, no? Charger nito. Okay, next unit natin kay Airsoft, no? Taga Tugigaraw City, Isabela. Ang unit niya is the 2011 Godfather 6.0 version 1. What is good and special about this animal tong unit na to? Napakalupit. Compatible with 12 kg, compatible with 14 kg. Napakatikas, napakaganda, malaki, matindi. Di ba? Itong unit na to is masasabi nating kung titignan mo siya, classic na rin na matatawag. Kasi literal na calibre 45 siya. Pero ang nagkaroon kasi ng twist, no? Ang nagpatikas sa kanya, isa sa mga features niya kung bakit nakakasabay siya dun sa mas mga modelo ngayon, even though yung function niya is yung technology niya is classic talaga. Ito, number 1, the rail. Diba? We all know na ang classic 1911 wala nang rail na nakalagay rito for upgrades like flashlight and laser. Meron pa siyang rail. Diba? Yan ang nagpaganda sa kanya. Number 2, ang nagpaganda rin sa kanya is nagkaroon nga ng twist Bomar sight pero naka-optic. Bihirang-bihira yan. Ang Bomar sight talagang Bomar lang. Pero ito, tingnan niya, naka-optic. Optic rear, optic front. Di ba? Yan ang nagpatika sa kanya. And last but not the least, the magwell. Alam naman natin ang mga 1911 ang 2011 nang galing sa 1911. Alam naman natin ang 1911 hindi nagmamagwell halos. Pero ito naka-magwell. Di ba? Because this is a 2011. Okay? Classic siya, yung dating niya, pero nagkaroon ng twist, gumwapo. Diba? Ayun. Kaya ito yung unit na yan, napakalupit, napakatikas unit ng ating ka-airsoft. Tingnan nyo, sarap po, diba? Ngayon, ano na natin siya, no? Lagyan natin ng silicone oil, mga airsoft. Press the valve, then spray. Press the valve, then spray. Okay, tapos to, kasa natin, ilock natin manually, press the valve, then spray. Okay, pengi akong unit na hindi naka-upgrade na ganito. Ngayon, papakita ko rin sa inyo yung difference, no? Yung difference ng naka-upgrade na Godfather versus sa hindi naka-upgrade na Godfather. Okay? Dito nyo lang makikita yan, no? Dito sa Big Man, ang unit talaga ina-upgrade. Number 1, naka-fixed barrel. Hindi kumakalog. Okay? Kalugin natin. Hindi umaalog. Tak-tak natin. Hindi umaalog. Okay? Yung hindi upgraded na ganito, ito. Ayan, Ayan. Umakalog, umiingay, di ba? Tak-tak natin. Ayan. This is the upgraded. This is the not upgraded. Upgraded. 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 Not upgraded. Ayan. Sa dami ng pagpapakita ko sa inyo, kayo na lang po ang humusga. Okay? Okay. Yung unit ng ka-airsoft natin, si Sir Jeremiah Reyes, Tugigaraw City, Isabela, unit niya, the upgraded version of the version 1 Godfather 6.0 by the KJ Works. Okay? So,
Ano yung upgrade niya? Number 1, yun nga, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hindi siya naka-half rubber pero naka-premium nozzle siya. Normally, ang mga nozzle color itim. Pero pag naka-red, premium yan. Ibig sabihin, premium, malaki yung bore, kaya siya malakas. Okay? Malaki yung bore niyan, malaki yung butas compare mo dun sa mga itim. Okay? Kaya malakas talaga tong unit na to. Syempre, in-enhance pa natin. Mas pinalakas pa natin. Talagang lalamon ng buhay. Okay, no? Ngayon to, lagay tayo ng hangin, no? Itong unit na to, compatible with 12 kg and 14 kg. Lagyan natin siya 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilalagyan natin mga ka-airsoft, 2 seconds lang. Kasi yung 2 seconds natin, marami nang maipuputok kasi upgraded po yung unit. Yung 2 seconds natin, kaya pumutok ng 40, ng 50, ng 60 rounds. Okay? Hatakin to pababa, then put your other thumb here. Then dito po ilalagay yung bala. Pamplam po using our reloader. Okay? Ngayon, kalugin natin sideways mga ka-airsoft para umalign po siya. Okay? Game. Pasok! Asa? Ay, tama ba ako? Okay, ulit. Pasok! Asa? Okay naman. This is the Godfather version 1. Wag na. This is the marami na ako nito eh. This is the Godfather version 1 by the KJ Works. Firing. Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, Jeremiah Reyes of Tuguegarao City. Mga airsoft, yung unit, pag hindi nagagamitin, make sure wala lamang bala at dapat walang lamang hangin. Tignan nyo kung gaano kadami to. Dami, di ba? Can fire 50 rounds. Kasi, naka-upgrade po ito. Unit natin ka-airsoft, ready for packing, ready for shipping. Okay, last but not the least, medyo binibilisan natin kasi baka dumating yung courier, no? Last but not the least, this is unit ng ating ka-airsoft, Aaron Carbonell, Dipaculaw, Aurora, Province. Okay, what is good and special about this? Ito na yung pinakamalaki, ay pinakamatigas, masasabi natin, isa sa pinakamalakas, isa sa pinaka-solid, isa sa pinakamayabang, isa sa pinakamaangas, the everyman's dream, the Shadow 2. This is what we call the Holy Grail. Holy Grail ng lahat ng version ng ZZ so far, no? Siya na yung pinakamataas. What is good and special about this? Mas mahaba siya ng kaunti dun sa ZZ, 0.5 inches, naka-magwell. Kakaiba na yung adjustable rear sight niya. At saka higit sa lahat mga ka-airsoft. Saan yung magnet? Huwag nyo nang inaalis dito. Lagi may isa dito. Okay? Higit sa lahat mga ka-airsoft, purong bakal ang laman loob nitong unit na to. Okay? Talagang hindi ka magdadalawang isip pag narinig mo na purong bakal. Ibig sabihin, matigas, no? Lahat ng airsoft natin halos full metal. Halos lahat ng airsoft full metal pero made up of alloy, aluminum. Pero ito made up of CNC steel. Bakal ang laman loob. Ibang-iba kaysa dun sa mga ordinaryo. Kung naghahanap ka ng unit na matibay, dito ka na. Kung naghahanap ka ng unit na mayabang, maangas, dito ka na. Kung naghahanap ka ng unit na tatagal, na makakasama mo habang buhay, dito ka na. Okay? No nonsense kasi talaga to. Talagang ang mga ZZ, no nonsense, no? Ang halaga nito sa tunay, sa live, sa real gun, 170,000. Ganito po yung ginagamit ko, ganito po yung live ko. 170,000 po ito sa tunay. Di ba? Pag nilabas mo to, ang angas mo, nakita ng congressman, nakita ng senador, nakita ng mga ng mga taong marunong sa practical shooting, wow, no comment na lang. Kasi diyan nakilala ang CZ,
sa makulay at saka sa matingkad niyang grip. Okay? Merong ZZ na black, blue, black, orange, merong battleship gray. Ito nga, black, silver. Magkakaroon din ng black, red, and black, green. Yan ang mga different variant na meron ang isang ZZ. Okay? What is good and special about this? Naka-upgrade. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Ano yung mga features niya out of the box? Naka-optic sight, then very unique na adjustable rear sight. Naka-magwell pa. Okay? Napakalupit. Ay, makikita nyo, dahil nga itong unit na to pang competition, syempre pag competition, nililimitahan yung mga accessories, pansinin nyo, wala na siyang rail. Talagang pang dikdikan, pampigaan to. Okay? Bigyan nyo lang ng tamang maintenance, ng tamang paggamit. Pucha, ito yung unit na manghihina ka na sa mundo. Buhay pa siya. Okay? Ngayon, ano ba yung tamang maintenance? Ito, papakita ko sa inyo. Press the valve, then spray. Then dito sa ilalim, spray. Huwag na huwag kayong gagamit, WD-40. Kasa, ilak manually, sprayan natin yung nozzle. Okay. Then, release. Release, then rest. Wala siyang beaver, oh. Talagang pang-compete, di ba? Talagang, di ba? Napakalupit talaga nito, mga Carso. Ngayon, compatible to. Ang maganda dito sa unit to, compatible with the all types of gas. 12 kg, 14 kg, as well as the CO2. Gusto mo malakas? Gamit kang 12. Gusto mo mas malakas? Gamit kang 14. Gusto mo matindi, matikas, malakas talaga? Gamit kang CO2. Okay? Walang ibang unit na kaya na capable ng mga ganyang gas. Only the CC. 1, 2. Only the CC Shadow ang compatible sa mga ganyang unit, no? Balahan natin, atakin pababa, then put your thumb here, then pump lang po. Okay? Ngayon, kalugin po natin to sideways, mga Carso, para umalign siya, di ba? Yan. Kasi, ayaw kong kasi nagpa-fire na may bungi eh. Pakita ko sa inyo. Siya, tigas ang ulo nito ah. O, hayaan mo na. May isa, out of space na kasi. Pasok sa unit. Wag na to, meron na ako nito eh. Pasok natin. Kasa. Ready to fire. Okay, this is the CC Tactical Sports 2. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi po, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Tapos yung unit, pag hindi na gagamitin, make sure walang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Marami pa to, mga Carso. Pakita ko lang sa inyo. Nag-fire tayo ng 20. 1, 2, 3, 4, 5. O, nakaka 30 rounds na tayo. Nilagyan natin 2 seconds. 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5. 35 na. 1, 2, 3, 4, 5. 40 rounds na. May hangin pa ba? Meron pa. Ang lamig-lamig ng magazine. Indikasyon na meron pang green gas sa loob pag yung magazine ninyo lumalamig. Every time na magpa-firing kayo, lumalamig. Meron lang akong isang advice sa inyo. Pag napansin yung malamig na yung magazine ninyo, painitin lang ninyo using your body temperature. Konting ganyan lang. Diba? Mag-generate ulit ng hangin yan. Mawawala yung lamig, yung yellow, magiging hangin. Okay? Naka 40 rounds na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka 50 rounds na tayo. Ganun katipid ang isang shadow. Meron pa ba? Meron pa. Ang lamig pa eh. Kaya mga Carso, sulit na sulit kayo rito. Tingnan natin. Naka 50 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds na. So, 60 na tayo sa 2 seconds lang na gas. Nakita nyo naman. Ganon katipid dahil naka-fine tuning, naka-trigger job ang unit natin. Kung sa iba kayo bibili, hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job. I am proud to say na dito lang sa Big Man,
nagaganap ang fine-tuning trigger job kasi nasa Bigman ang isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa buong Pilipinas sa ating henerasyon. Okay? Kaya maraming salamat po mga Airsoft. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. At ito po sa inyo na inyong likod. Bigman. Thank you po.